Mariz? Jessica, buhay na buhay ang buong isla ng Boracay sa kabila ito ng pag-aproba ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi sa kanilang cabinet meeting na ipasara muna pansamantala ang buong isla sa loob ng 6 na buwan simula ngayong April 26. Pero ang mga manggagawang mawawala ng trabaho ay nag-aalala na at kanya-kanya na sila ng isip ng magiging pansamantala muna lang nilang pangkabuhayan oras na tuluyan ng ipasara sa mga turista ang isla. Sa kabila ng pagpapasara ng isla ng Boracay para sa 6 na buwang rehabilitasyon, mananatiling nakabukas sa mga business establishment. Yun nga lang, simula April 26, sa pantalan pa lang sa Katiklan, haharangin na ang mga turista kaya wala ring magiging customer ang mga negosyo rito. Ang mga papayagan lang daw na makapasok ay ang mga residente at mga taga-gobyerno magtatrabaho para sa pagsasaayos ng isla. Malaking dagok ito para sa mga negosyante lalo na para sa ilang binabayaran pa sa bangko ang kanilang puhunan. When you don't have any income and you have the expenses, you have a lot of expenses. How are they going to do this kung walang income? Pero ang pinaka-nangangamba, ang mga tulad ni Elizabeth Gaetano na masahista sa isang resort, sandusena ang kaniyang anak at 7 ang nag-aaral pa. Ngayon natatakot siyang hindi makatanggap ng benepisyo mula sa gobyerno habang sarado ang isla. May namin yung paghihirap. Pero yung maliliit na mga bata, katulad ng mga musmus, mga bata, umaasa sa magulang na hanap buhay dito sa baybay, wag lang tagalan po. Hindi alam ngayon ng mga mawawala ng trabaho kung saan sila hahanap na ipambubuhay sa kanilang pamilya. Nakakalungkot po. Mawalan kami ng trabaho, hanap buhay, maapektuhan po yung pamilya namin. Tapos yung pag-aaral ng mga bata, mahirap po yung financial. Ganito rin ang sentimiento ng tour guide na si Joseph na may 3 anak. Hindi muna isara, unti-unti na lang. Aminado ang Department of Labor and Employment na hindi nila kakayaning bigyan ng emergency employment ang lahat ng mawawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng Boracay. We are estimating about maybe 5,000 beneficiaries. That's the only number that we could afford. Yun lang ang makakayanan namin. Pero meron pa naman, aside from that, we can also offer livelihood projects. Paniwala naman ni Senador Joel Villanueva, hindi sasapat ang calamity funds para tustusan ang libo-libo empleyado sa isla. Isasara ang Boracay bago ang sikat na Labor Boracay na isinasagawa tuwing Labor Day weekend, isang party event na dinaragsa ng libo-libong turista. Ayon sa Tourism Congress of the Philippines, handa sila mag-refund ng mga booked hotel rooms at tour packages. The resorts will have to either refund or offset the amounts that have already been paid to them. Handa rin mag-refund o rebook ang Cebu Pacific at Philippine Airlines. Ang PAL, 9 na lang ang magiging lingguhang biyahe mula Maynila patungong Kalibo, habang 7 na lang ang lingguhang biyahe nila na Manila Katiklan. Halos ganito rin ang magiging sitwasyon ng Cebu Pacific Airlines at Air One. Sa mga pasaherong maaapektuhan, pwedeng kumuha ng full refund. Pwede rin namang ilagay na lang sa travel fund na ibinayad para magamit sa hinaharap. Pwede ring mag-rebook o mag-reroute sa iba pang pasyalan sa bansa. Mula Mayo hanggang Oktubre, target na ma-demolish kahit kalahati lang na mahigit 900 iligal na estruktura sa forest land. Dapat mag-iba na rin ang mga itinayo na labag sa 30-meter easement rule o mga estrukturang masyadong malapit sa baybayin ng Stations 1, 2 at 3. Nasa 190 business establishments ito, karamihan mga 5-star resort. Bago mag-Oktubre, dapat lahat nakakonekta na sa sewerage facility. Pero si Senador Antonio Trillanes IV, duda sa motibo ng pagpapasara ng Boracay. Suspetsya niya may kinalaman dito ang ipinatatayong malaking kasino sa isla. Kaya nila pinapasara yung Boracay para maipasok yung mga kargamento, yung mga semento o anuman para maitayo yung kasino na yon. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Senador J.V. Ejercito na sana off-season ay isinagawa ang pagsasara ng isla para hindi maapektuhan ang mga turista. Umaasa ang lokal na pamahalaan ng Boracay na mas maraming mabuting maidudulot ang pansamantalang sakripisyo. While this is ongoing, it's going to be painful, but hopefully it will soon be over and Boracay will go back to its preeminent position as the G1 of Philippine tourism.
Jessica, kahit na katakdang i-activate yung calamity funds para matulungan yung mga madidisplace na mga manggagawa dito sa Boracay, ay hindi pa naman daw sigurado ang lokal na pamahalaan kung sasapat ito para dun sa aabot sa halos 40,000 mga manggagawa na posibleng mawalan nga ng trabaho oras na tuluyan na nga ipasara itong isla. Sa susunod na linggo ay magkakaroon ng mga pagpupulong yung mga major stakeholders para mapag-usapan yung kanilang magiging susunod na hakbang at magiging susunod na plano at para matulungan din yung mga manggagawa na mawawalan ng trabaho. At oras naman na tuluyan ng ipasara yung buong isla ng Boracay ay pangungunahan daw ng Philippine National Police yung pagsiscreen sa lahat ng mga papasok sa isla para masigurong wala munang turista na makakalusot. Jessica? Maris, liwanagin lang natin. So, kasi may mga nababasa akong estimate, 17,000 yung mga manggagawa na mawawalan ng trabaho sa pagsasara ng Boracay. So it could go higher pala to as many as 40,000. Yun ang bilang na mga mawawalan ng trabaho. Yes. Jessica, yung nagsabi sa atin ng almost 40,000, mga 36 to 40,000 na mga employees, ay ang lokal na pamahalaan ng Malay. Ang sinasabi kasi nasa around 19,000 yung registered tourists, registered employees dito sa Boracay at nasa more than 12,000, mga 11 to 12,000 daw yung mga hindi naman talaga dito nakatira dito sa Boracay o sa municipality of Malay. Kaya naman kung susumahin daw yung lahat ng mga posibleng mawalan ng trabaho, ayon sa lokal na pamahalaan ng Malay, ay posible raw umabot sa almost 40,000, Jessica. And of that figure, ang sinasabi ni Secretary Bello, 5,000 yung mabibigyan nila ng some kind of assistance. And pwedeng madagdagan pa raw. I suppose yung mga magre-rehabilitate na mga resort at yung mga bed and breakfast dyan would also need additional employees, no? So baka pwedeng kunin din nila yung mga kakailanganin nilang manpower dun sa mga mawawalan ng trabaho. Although of course, ang dami talaga nung parang konting-konti lang yung mabibigyan ng pantawid, no? Yung most of those mawawalan ng trabaho talagang wala for 6 months. Yun ang kailangan sigurong tulungan. Exactly, Jessica, no? Ang sinasabi nga ng Department of Labor and Employment kung nasa 5,000 daw yan at kung madadagdagan pa ng kaunti, malayo pa rin yung bilang dun sa almost 40,000 na posibleng mawalan. Kanina, kausap natin yung lokal na pamahalaan, ang sinasabi nila, they have very limited capacity to really help all those workers na pwedeng ma-displace o pwedeng mawalan ng trabaho dahil nga dito sa pagsasara nga o nakaambang pagsasara ng isla ng Boracay. Ang umaasa lamang sila sa Department of Labor and Employment o sa national government, sa iba pang mga agencies na pwedeng tumulong. Pero kung mismong inaasahan nila, which is DOLE at probably DSWD, na nagsasabi na rin mismo na very limited din yung kanilang pwedeng mabigyan ng trabaho, yun yung magiging problema. Ang sinasabi sa atin ng lokal na pamahalaan, karamihan ng mga tao rito, bagamat nag-aalala sila at natatakot sila, nangangamba sila dun sa posible nilang magiging alternatibong pangkabuhayan, they are resigned to the fact na ito na nga ang pag-uutos ng Pangulo, ito na yung approval ng Pangulo, kaya wala na sila magagawa but to just move forward. So ang most likely, ang matutulungan daw ng lokal na pamahalaan dito, yung mga residente muna ng Malay at yung mga iba naman na yung mga hindi naman talaga taga rito sa Boracay o sa Aklan, kung maaari raw muna ay umuwi na raw muna sila sa kanilang mga places of origin at doon na muna sila maghanap ng trabaho at kung sakali ay magbukas na ulit itong Boracay, doon na lang sila maaaring bumalik. Pero tama ka, Jessica, doon sa minention mo kanina na yung mga construction na gagawin, yung mga drainage system, yung storage facilities, lahat ng mga pagpapaganda na gagawin dito, magpo-provide din yan ng mga additional employment for the workers na pwede sa construction aspect. Kasi karamihan naman ng ibang mga manggagawa
manggagawa rito, yung mga masahista, yung mga fire dancers, yung mga singers, yung mga kumakanta sa mga entertainment sa mga restaurants, hindi naman sila yung talagang pwede dun sa construction aspect. So if ever, kailangan nilang bumalik dun sa kanilang mga places of origin or maghanap sila ng ibang trabaho somewhere else, Jessica. Pero alam mo, maganda yung sinabi ni Senator Ejercito, no? Na bakit bigla-bigla? Sana man lang, tinaon na lang dun sa lean months, no? Yung mga pagtag-ulan na. Sana dun na lang tinapat yung rehabilitation. Bakit kaya naging April 26, agad-agad na isasara na itong Boracay? Maris? Actually, Jessica, yan din ang sentiments no, ng karamihan sa mga manggagawa na nakausap natin, even yung mga some tourist guides dahil karamihan sa kanila meron ng mga nakabook sa kanilang mga turista from different countries and even from nearby provinces dito ay nagbook na sa kanila pero nag-cancel na raw. So talagang hinayang sila dahil sa dami ng mga bookings na na-cancel dahil nga dito sa kautosang ito. Wala tayo sa cabinet meeting, so or at least hindi natin nakausap personally si Secretary Harry Roque, so we wouldn't really know yung April 26. Pero prior to that, may mga sinasabi na Jessica na itong pagdating ng ito yung peak season yung summer vacation na lahat ng mga tao ay pupunta rito, magka-create pa yan ng additional waste, magdadagdag pa yan dun sa destruction dun sa isla. So kung kahit na gustuhin man ng pamahalaan na gawin ito sa off-season o yung off-peak na season para ma-accommodate muna at matulungan itong mga manggagawa rito at yung mga may mga negosyo rito, yung additional na destruction na pwede pang idulot ng napakarami pang mga turista na darating sa summer vacation ay makakadagdag pa raw sa pagpapasira. So instead of kumbaga aggravating the situation na medyo na talagang sira na o talagang marami na rito yung na-create na waste, wag nang dagdagan pa yung ganoong sitwasyon. So as early as April 26, ipasara na yan para ma-rehabilitate na. Anyway, umaasa rin naman yung lokal na pamahalaan na kapag talagang ma-rehabilitate na itong isla ng Boracay, mas maganda yung maidudulot nito sa mga negosyante, sa mga empleyado at syempre sa mga turista na pupunta rin dito sa Boracay, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.